Nakikita ninyo, ito yung puwitan ng nung drum. 32 gallon yata yung size nito, give or take. Nakalagay ito sa tagiliran ng bahay at nakalagay lang siya sa, nakatungtong lang siya sa lupa. At nabuo yung mga, nagkaroon siya ng mga lupa, may bahay pa ng putakte. Yung hindi yung maraming, hindi yung yellow jacket, pero yung mga isang putakte lang, yung kulay itim. Meron tayo nun sa Pilipinas yung kulay itim na payat na nilinis ko siya, making sure na malinis siya dahil may plano ko dito. Itong drum na to ay teka ito yung kokonti na yung ilan sa atin, ito yung sabon na Dawn. Ilan sa atin ang kapag kokonti na ang kokonti na ang sabon, inadagdagan natin ng tubig. Dahil high pressure yung nilagay ko, sinuot ko lang doon sa may bibig, sa bukana, sa butas, nagbumula siya ng violently. Pero kukunti lang ito, mga bula lang yan ayun, nakakatulong. Ganyan karumi siya. Yan yung mga natuyong yan yung mga na decompose na mga dahon. Hindi lupa yan, dahon yan. At tingnan natin, hindi pa ito malinis kagad kasi umpisa ko lang ginawa. Mas maganda kung tagiliran don't do that kapag semento, masisira yung inyong itong mga settings nito sa may brim. Iba-ibang settings yan, diba? Dito ko lang ito sa North America nalaman na nagkaroon ako nito. Sa Pilipinas meron tayong host na yung iniikot para focus or diretso yung stream ng tubig or lumalawak, diba? Iniikot mo lang yung dulo at typically they're bronze, mabigat. Ito ang plano ko, kaibigan. Lalagay ko ito sa tagiliran ng bahay kung saan nandun yung aming main faucet. Pupunuin ko ng tubig, nothing but tubig. At dun sasalok ang pamilya kung sakali man na meron silang hindi lahat kasi lagi dito ay nagdidilig ng mga tanim. Hindi lahat ay nagdidilig kami ng gamit ay hose. Minsan may maliliit na mga paso ay sapat na. Kaya mabuting may tabo kami, isasalo ko. Isa pa, maganda rin ito dahil sa pagdating ng kung mawala ng tubig ay meron kaming reserbang tubig, di ba? O pwedeng pakuluan para mainom kung sakali man. Isa pa, kaibigan, sa mga kaibigan ko na nasa Pilipinas na hindi pa nakakarating o nag-aaral pa lamang dito kung paano mamuhay o ano yung uri ng buhay dito sa North America, mahalaga ang tubig dito. Endless ang supply namin dito ng tubig, pero may mga pagkakataon na nawawalan din. Pero bihirang bihira yun, unlike sa atin sa Pilipinas, sa ibang lugar ng mundo, sa lugar ng Pilipinas na nawawala na talagang nagbabayad tayo, umiigib tayo, diba? Naranasan ko yun. Ito ay magandang reserba. Sa katunayan, dito kung sakali man na malaman nila na mawawalan ng tubig, ay ang ginagawa nila or isa-service nila yung kanilang water heater, pinupuno nila yung kanilang bathtub ng tubig. Naalala ko yun, isa sa mga diskarte yun, isa sa mga plano yun kapag alam yung mawalan ka ng tubig. Pero paano kung hindi kaagad-agaran at walang abiso, di ba? Kaya magandang meron din dito. Yung nga lang, sa winter, kailangan ko to na kapag puno to ng tubig ay pagdating ng mga mid-fall ay or pagdating ng mga Oktubre, late October, kailangan ko na to na ubusin or tanggalin sa tubig dahil, kaibigan, kahit kalahati lang ang tubig niyan, may chance na mag-crack yan dahil ang tubig dito pag naging yellow, nag-expand, di ba? Naranasin na siguro yun pag nilagay niyo yung tubig, ilagay niyo yung pop soda niyo or botelya sa
sa freezer ninyo, naputok yun, di ba? Nagkaka-crack dahil ang tubig once na maging yellow, hindi lang siya kasi nag-expand siya. At, kaya magandang ano rin to, insurance. Maganda rin to kasi yun nga, anytime magsasalo ka ng tubig, I think kami lang dito sa neighborhood ang magkakaroon ng drum na may tabo at may imbak na tubig. I think magandang idea yon. At dahil sa karanasan natin sa Pilipinas, nalala nyo, naliligo kayo, di ba? Even hanggang ngayon, I believe may mga ganun pa sa atin, na naliligo na sa drum, di ba? Salo ka ng tubig, ligo, di ba? At even panghugas ng pinggan. At ito yung magandang i-share dito sa neighborhood ko na, hey, isang kultura namin, isang kaugalian namin na mag-imbak ng tubig dahil running water limitado sa amin. Kaya marami kami timba, drum, laging may imbak na tubig. At nadadala nyo yun dito. I guess at kapag lumawak yun ng kaugalian at kagayahin ng iba, kapakipakinabang, di ba? Isa yun sa mga dahilan kung bakit malakas ang bansang Norte America, dahil sa patuloy na pagdating ng mga immigrants na dala ang mga kaugalian, kultura na mabuti na kaakibat kasama nila sa pang-araw-araw nilang buhay, kaugalian. At pagdating nila dito ay patuloy na nagagawa at nai-share sa ibang kultura, at yun ang isa sa mga susi kung dahil malakas ang Amerika, ang Canada sa immigration. Pero again, may mga limit yun. Ayoko nang lumawig pa ito dahil naglilinis lang tayo ng drum. Papakita ko sa inyo yung katapusan nito sa ilang saglit. Okay, mukhang malinis na ito, kaibigan. Nililins ko na lang. Papakita ko sa inyo yung huling walang tawag ng mga kumpanya, quality, ano yan, kalimutan ko na naman. Quality inspection ba yun? Ito siya, malinis na yung loob. Pwede ka mag-imbak ng tubig dito at pwede mong mainom kung malinis ang tubig in the first place, di ba? Malinis naman dito ang tubig eh. Doon sa mga nag-iisip kung pwede kang maglinis dito ng carpet ng ganito na involve yung tubig, simple tubig, o yung Dawn soap o yung dish soap. Kung pwede, hindi ako nagkaroon ng problema nun. Sa katunayan walang negatibo, lumago pa nga ang damo eh. Kaya maganda yan at the same time na nadidiligan ng ating lawn. Kaya bibigyan ko rin kayo ng tip kung paano ang tamang pagdidilig ng lawn, dahil ito yung this is my thing. Ito yung ginagawa ko. Halaman, lalo na yung lawn. Nag-umpisa ako sa lawn at pag-fix ng sasakyan dito sa mundo ng internet. Meron akong channel at mga Instagram at hindi ko na share sa inyo, babahagi dahil medyo personal yun sa akin eh. At mula doon naka-establish ako ng mga taong mga kaibigan ko at hanggang ngayon, though yung ibang channel hindi na rin aktibo, pero nakakausap ko pa rin sila sa pamamagitan ng ibang dahilan kaya ito ay Brute Rubbermaid. Kilala ito dito sa North America. Rubbermaid, magandang uri. Let's see, para sigurado tayo ano ang kanyang gallon. I would say 32 gallon. This is a 32 gallon, which is malaki. Bakit ako meron ito sa umpisa? Meron ako ito 2-3 years ago. Kinuha ko ito dahil ang idea ko, ito 44 gallon pala to. Mas malaki, 44 gallon. 44 gallon. Yeah, trust me, 44 gallon to. So, ang 32 gallon mga hanggang dito. Meron ako nito dahil lang sa dami ng paggagawa ko ng compost. Gusto kong gumawa ng compost tea. Check it out, compost tea. Ilalagay ko yung pangalan dito, somewhere here. At pwede nyo i-search yun. Just type it at maraming lalabas na how to make
compost tea. Hindi pa pala ako tapos. Ay nako. Dahil ito pa yung lilinisin natin. Siguro ay time-lapse ko lang to para mabilis. Hindi siya, mukha siyang madumi, pero ito yung mga leaves na decompose, kaya madali siya na malinis. Pero kailangan maayos, malinis ang maganda dahil well, bakit hindi? Hindi naman dapat, di ba? Kung gagawa kayo ng isang bagay, do it 100% sa ika nga nila. So, huwag mo nang gawin talaga. Ang brush ko na gamit, ang brush kong gamit na ito ay galing IKEA. Marami ako nito. Gamit ko ito sa sakyan, iba-ibang uri, iba-ibang kulay. Sa particular na to, gamit ko ito sa hardin, sa pagkakat ko ng lawns, landscaping. Itong dala ko, paglinis ng makina. Pero dahil hindi ko pa ito nagagamit, bago to, ay gagamitin ko muna dito. Pero may mga nakadedicate akong mga gamit. Kaya marami akong mga pare-parehong mga gamit, iba-ibang kulay o even eksaktong pareho, pero iba-ibang purpose niya. Ganun din sa mga kagamitan. Kaya kung makikita nyo, minsan ako na pare-pareho suot, well maybe who knows, baka marami akong pares nun, marami akong damit o pantalon nun. Okay. Yep. May konti pa siya, lilinisin ko pa lang konti, pero nakikita ninyo, ready na sila, ready na ang ating dun tayo sa kabila kung saan ko pupunin ito. Makita nyo yung pinale. Dito ko ilalagay siya, kaibigan. Nakikita nyo, mukhang kailangan kong i-adjust itong ito rin, may mga paraan ito, itong hose na to para mawala yung leak. Looks like worn out na yung kanyang tinatawag na, ano ba sa Tagalog yun? Tingga, pero rubber washer ang tawag nila dito, or gasket. Depende kung anong klase ang tinutukoy mo, sa kotse o sa mga tools. Napakarami namin tanim, no? Iris. Teka, lagay ko siya dito. At itong paborito kong pandilig, 6 gallon. Yung mga luma na to. And meron akong, pagdating sa kalumaan, may kahiligan ako. Kaya yung pangalan ng channel ko noon, hindi makakwento nila kay, kundi nilagay ko lang dito dahil marami ako talagang kwento sa inyo, pero hindi ko ma-set up. We'll fix that. Lalagay ko siya dito. Hindi naman kailangan block doon sa bintana dahil kailangan nyo nang may access kayo sa bintana, lalo pa dahil in event of emergency tulad ng sunog ay makakalabas, di ba? Right.
Sandali lang. Nagpasya ako na ilagay doon katapat ng exhaust fan, exhaust ventilation namin yung itong drum, dahil gusto ko sana kalapit nito alanganin na naharangan pa rin yung bintana. Now, pwede naman yon, pero I don't wanna take chances. Kaya I think perfecto na yun doon. Doon kasi nakalagay yung aking isa sa mga lawn chair ko. Diyan ako nakaupo pag hating gabi. Maganda dyan yung hangin ay tagusan. True and true. Alright, halik kayo. Okay, dali lang ha. I think kita ng kasya ng ulo ko dito, no? Alright. Kita niyo may spirit level ako dito dahil ang pathway, ang aming ang walkway dito na akong gumawa nito, yung interlocking nito ay nakatilt, laging palayo sa bahay para pag ulan papunta sa bakod, sa kapitbahay ang tubig. Yun ang dapat. At yun naman kapitbahay papunta sa amin ang tubig. Magmimit kayo sa gitna kung saan dapat doon dadaloy ang tubig papunta sa kalsada. Alright, yun ang idea talaga. Kaya sa mga may bahay dyan, make sure ganun ang paraan, ganun ang design, ganun ang disenyo ng mga bahay nyo. Tagiliran, likod at harap. Kailangan palayo ng bahay pag umulan. Pag umulan, hindi ang tubig papunta sa pundasyon o sa mismong bahay ninyo. Palayo. Imagine nyo na ang bahay ninyo ay, sinasabi ko ito lagi tuwing mas mababanggit ko. Isipin nyo na ang bahay nyo lagi nasa tuktok ng hill, ng bundok. Siyempre wala tayo sa bundok, pero just use your imagination na nandun siya sa tuktok, kaya pag umulan, ang tubig palayo ng bahay. Okay? Yun dapat. At kung hindi, gawin nyo ng paraan dahil eventually masisira ang pundasyon ninyo, magkakaroon kayo ng problema sa basement. Magkakaroon kayo ng tubig sa basement. At hindi maganda. Ano pa bang pwede kong sabihin sa inyo? Kundi malakas dito. Hindi malakas. Masyadong maingay, no? Magpapaalam na ako sa inyo. Ito, teka. Siningitan ko nga pala ng aluminum foil to para pantay siya gamit ng spirit level. Kaya hindi ko na ipapakita sa inyo. Sinukat ko to at pantay siya. Hindi perfecto pero close. Malapit siya sa pagkakapantay. Bago ko ito lagyan at mapuno at hindi ko maiikot, I think mas maganda kung ang brute o yung tag ay nasa harap. I think maganda kung nandito na yung tag, di ba? It's fine. Okay? Perfecto siya. Well, may ventilation dito. Hindi naman talaga namin nagagamit ito eh. Ito para doon sa banyo. Sa basement ito, sa banyo. Should be fine. Should be fine. Kaya, well, dito na ako magtatapos. Again, magandang idea to. Hindi ko naisip to na naglilinis na ako. Sabi ko, gusto ko mag-video. Pakita ko to. Picture na lang para ilagay ko sa Instagram ko. Naisip ko na, let me talk. Kilala niyo ako pag nagsalita. Dire-diretso. It's just, I have these ideas na gusto ko i-share talaga sa inyo. Ngayon ang dahilan kung bakit itong channel na to ay nandito pa rin. Yun. At bukod pa sa mga personal kong kwento, na hanggang ngayon ay pinag-isipan ko pa rin talaga. Kaya yung kaugalian natin sa Pilipinas, dalhin natin dito yung magaganda lang at mapapakinabangan natin. Mapapa-improve at makakatulong sa atin. Dalhin natin. Sanay tayo nito, di ba? Sa banyo, sa kusina. Meron tayo nito, ibig sa tagiliran ng bahay. Meron kami ito sa tagiliran ng bahay. Nalala ko, nagdala ng dalawang drum na galing yata sa kampo ng mga sundalo. Hindi ko nababanggitin kung saan nakuha ng papa ko. Yun,
At pinuno ko ng tubig at sabi niya, Utoy, meron daw siyang first class. Nung napuno ko ng tubig, kinabukasan, may first class siyang dinala na mga hito. Hito, dalag, hito yata yun. Alam niyo naman sa atin, mahilig yung mga, I think, hindi familiar kayo doon, may mga alagang mga isda or hito, di ba? And something kumakain sila ng lumot. Pero naalala ko noon, kapag may inuman, doon sila kumukuha at lalaki ng hito. Daming kwento. Ibigan, dito na ako magpapaalam sa inyo at hanggang sa muli. Padayon.